Papakita ko lang po sa inyo yung mga kusang tumubong sakura. Sayang naman kasi bubunutin lang din yan. Katulad nito. Kasi tumapat siya sa bintana ng bahay. So, kung hindi to puputulin, ililipat. Ito, planong ilipat ng aking amo. Kasi nga, gitnang-gitna talaga siya ng bintana, nakapwesto. Hindi namin nabunot nung siya ay bata pa. Ayan, kaya sana mailipat at mabuhay. Ito pa yung pangatlo na sakura din. Oh. Ito medyo scary pa kasi nasa gilid na siya ng bintana. Ito naman okay na to kasi hindi na siya katapat ng bintana eh. Kaya pwede na siyang palakihin. Ipakikilala ko nga pala sa inyo to. Ako ang nagtanim nito. Nung itinanim ko to is ganito lang siya kataas. Ganito lang siya kaliit. Ito lang po, tama po. Ganito lang siya kaliit nung itinanim ko. Ganyan na ganyan lang talaga siya. Muntikan pa nga mabunot nung matanda kong alaga kasi akala niya kung ano lang yung damo na tumubo. Hindi niya alam. Eh, fine to na aking itinanim. Tignan niyo, ang laki na niya. Mataas na siya sa akin ng konti. Ayan, ang ganda diba? Tapos itong mga santan, kailangan na rin putulin, matataas na. Ang gaganda pa naman ng bulaklak niya. Yeah, diba? Pink na pink yung kanyang pagka ayan, ang ganda. Itong halaman na to, pinapuputol niya. Hindi ko alam kung ano bang halaman to. Kung prutas ba to? Kasi para siyang berry. Hindi ko alam kung anong klaseng berry. Ayan siya. Ayaw niya kasi hindi naman daw namin kailangan ng prutas na itatanim. Kasi nga dito niya balak ilipat yung yung sakura dito banda. Kaya kailangan niyang putulin to. Hello, ang ganda ng kulay niya. Ay, may bulaklak na pala siya. Mabango po ito. May mga bulaklak na siya. Ang cute na kulay puti. Ito, kung nakikilala nyo po yung dahon nito, ito ay yung sinasabi nilang magic fruit. Kaya lang nung one time na namunga to dito, kasi nilipat lang namin to, galing to sa rooftop, nasa paso. Maraming ibinunga nung nahandun siya sa rooftop at nasa paso pa lang. Pero nung nilipat dito, namunga siya, pero hindi namin na parang kinain na nung ibon, naunahan kami ng ibon or may ibang pumitas kasi tabing kalsada lang siya. Ngayon, may mga pinagbungahan siya, pero nasaan? Nasaan yung mga bunga? Ayan, tingnan nyo. Wala kami nakita kahit na isang bunga. Ito, damot to. Hindi na nabunot. Sobrang busy ko sa daming ginagawa sa loob ng bahay. Ang ganda ng santan, kumapal. Ito, maganda rin siyang tignan kapag kulay pula ang kanyang dahon, pero pag tumatanda na kasi kulay green, ang pangit. Pero namumulaklak to kaya lang hindi napapansin ng amo kong matanda kasi nga medyo may kalabuan na yung kanyang mata. Hindi niya alam na may bulaklak ito na kulay pink. Kaya sabi ko wag niya munang gupitan kasi ito pala ay tumataas ng hanggang tao din siya kataas, tapos nagbubulaklak ng marami. Kaso pinutulan na naman niya, kita nyo. Ayaw niya kasing tumataas yung mga halaman kasi nga natatakpan yung bintana. Ito naman, super bango ng bulaklak nito. Ang bango-bango. Yung bango na hindi nakakasawa, yung bango na ang sarap amuyin. Kaya nga pag may bulaklak to, pumipitas ako, dinadala ko siya sa kwarto ko para mabango yung kwarto ko. Ayan, ang ganda pa ng kulay ng dahon niya, di ba? Hello sakura, ang laki-laki mo na. Ito naman, masyado ako nalungkot dito sa bang bulaklak nito, ano bang halaman to? Camellia. Kasi nung nasa rooftop ito, tapos nasa paso lang siya, ang dami niyang bulaklak yearly. Ang dami talaga, ang dami ko nagiging photos and videos nito kasi iba-iba yung kulay niya. Though iisang puno siya, pero parang pinagdikit-dikit ito nung nagtanim. Tatlong kulay yung lumalabas sa kanya pagka nagbulaklak siya. Pero this year, alam mo, ang dami niyang ibinulaklak. Pero halos naglaglagan lang siya. Hindi ko alam kung nagtampo siya.
nalaglag siya sa lupa. Kung mapapansin nyo, mayroon pang mga bakas nung ito yung mga bulaklak niya na nalaglag. Hindi siya bumukadkad, bagkus nalaglag sila. Tapos hindi siya bumuka. Yan, oh. Ganyan, ang daming nalaglag talaga. Tignan nyo, ang dami. Sayang na sayang. Sayang. Sana hindi na lang namin siya inilipat dito sa ground. Sana hinayaan na lang namin siya na nasa paso. Pero siguro naman nag-a-adjust lang siya sa paligid niya, no? Kaya expected namin or hoping na next year magkaroon ulit siya ng marami at magagandang bulaklak katulad ng dati. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood sa aking mga halaman dito sa ground floor. Ayan, salamat.